And mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa na perspektibo. Na-mention niya ito bago kita mag-break na sinasabi kang pastoral letter na kinakipuhan ki Revolution of Hearts. No? Ninhuli takadakol pa man gyari sa tuyang unyan ang lugmok, no? Sa kadipisilan, sa kadukaan. Ninhuli ta nagbalik kita duman sa tuyang mga lumang habits. So kinakipuhan niya to ni Revolution of Hearts. No? Ang pinaka-enot, no, mahiling dapat ini mga pagbabago na ini, ning Revolution of Hearts na ini, duman sa mga sadiri niya to na mga lugar, sa satuyang mga sadiring mga espasyo. No? For example, sa satuyang mga harong, sa satuyang mga kumbento, sa satuyang mga parokya, no? Sa mga institutions, mga organization, associations, movements, congregation, as in sa satuyang dioceses. No? Pero pag irumdum kay ining pastoral letter, no, di niya ito dapat lingawan na ang pagbabago nangyayari sana sa grasya kan mahal na Diyos. Itong nangyari kang 1986 mga katiwala, saro itong simbolo kan pagkamot kang mahal na Diyos, asin man kan sa iyang pagkaherak. Di kita mawaran nin paglaom, nin huli ta an sa tuyang kagurangnan, no, nagpapahayag, no, sa paagi kang banal na espiritu, no, kung ano ang day nahihiling kan mata, kung anong day nadadangog kan talinga, no, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love Him. No, sabi nga ni duman sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Pero anong punto duman? Let us pray hard as we work hard. No, magpangaji, but at the same time, naghihiro. Tunay mananggad manggatiwala, no? We remember the wonders the Lord has done. No? Lugod mapano kita, no? Kan parehas na espiritu na naghimo kang 1986 People Power Revolution. No? Sabi ni Archbishop Garcera, looking back, it was actually synodality in action. No? Hand in hand, shoulder to shoulder, we walk together in faith, we walk together in hope and love. Sulong padayon, yanda so sa indang pangapudan na tangani na magbalyo kita, no, from slavery pasiring duman sa freedom. Pinaghalintulad kang Archbishop, no, na parehas da sa tuyang namatian or na nangyari duman sa mga Israelita, no, sa laog din 40 taon, no, duman sinda sa disyerto sa kalantadan, and after 40 years, no, sa tuyang pag-observe kay ning 40th anniversary, no, and as we observe the 40 days of Lent, no, inaapod kita na magkaigwa kay ning revolution of the heart, sarong puso na nagbabalik sa mahal na Diyos, ninhuli ta, no, na remember, no, nabalikan, narumduman ang mga ginibo kan sa tuyang mahal na Diyos. Itong 1986 na People Power was a kairos, no, a moment of grace. And sabi kang pastoral letter, let us remember with gratitude, repent with humility, and respond with courage and love. Our Lord reminds us, I have loved you. No. Magayunon ining pastoral letter manggatiwala na iulugod an maging gabay niyato, no, ngunya na aldaw sa pagunita niya to pagrumdum kay ning 40th anniversary, no, ang EDSA bako na siya bago, no, garibaga it no longer feels urgent to many. Para sa nagkapira, no, garibaga background noise na lang, no, sarong event na pinagbabalikan niya to taon-taon, then quickly set aside. Para sa iba man, no, garibaga naging battleground na ini para sa mga narratives, no, pinag-invoke selectively, pinag-defend very passionately, o kaya man ang iba pinag-dismiss entirely.
Pero ang mga siring kining anniversaries mang katiwala, no, are not meant to settle debates. They are not meant to settle debates. They are meant to deepen our reflection. No, they are meant to disturb our comfort, not to reinforce it. No. Tunay mananggad pa no kung hilingon niya to, ining revolusyon duman sa EDSA, no, naghali inin diktador, tunay iyan. Pero day inihinali ang tendency niya tong mga tao na mag-abuso ng kapangyarihan. No? It restored institutions, democratic institutions, but it did not automatically guarantee moral leadership. Tunay nagbukas ininin pintuan, but it did not force anyone to walk through it. No? Naging successful ining EDSA revolution manggatiwala. Bako nin hulita perpekto siya. Kundi igwa pa nung prinsipyo na pinaglalaban. Itong EDSA na nangyari 40 years ago, it was uncertain. No? Masamok. Kadakol na mga risk involved. But it was anchored on clear moral instincts. No? Na ang pag-utik, they dapat nagahade. Na ang takot, they dapat nagyudiyos-diyosan. Na ang kapangyarihan dapat magsimbag sa mga tao. Ining mga pagpananaw na ini, asin mga prinsipyo na ini mga katiwala, they were shaped by faith. They were shaped by the community. No? And by a deeply rooted sense of right and wrong. Saro ini actually na warning man para sa tuya. Actually, an peligro ngunyan, bako naman mga tangke dyan sa tinampo. Ang tunay na peligro ngunyan mga katiwala, itong luway-luway na pag-erode kang values sa ural daw niya tong pagkabuhay. Ang authoritarianism, bako ng pinag-announce kay yan ang sayang sadiri na in a very dramatic way. Kundi luway-luway iya na minalaog. Duman sa paaginin pag-normalize ki mga saradit na mga kompromiso sa buhay. Itong, for example, itong utik na sa tuyang pinag-ignore, itong injustice na sa tuyang pinag-excuse, ang korupsyon na sa tuyang pinag-tolerate because it benefits us or does not inconvenience us too much. Medyo uncomfortable ining pagurup-hurup niya to digdi sa 40th anniversary kang EDSA because this 40th anniversary does not only ask us what kind of leaders we have, kundi inapot kita, what kind of citizens have we become? Ang tunay na legasiya kan EDSA, bakun kung pirang monumento an sa tuyang papatindugon, o kaya kung pirang holidays an sa tuyang isa-celebrar. Ang tunay na legasiya kang EDSA mang katiwala, iyo ang moral habits nyatong mga Pilipino. Moral habits, sa giraray, not dramatic gestures, but daily choices. So, oral daw na pagpili. Kung paano kita magtaram, kung paano kita magdangog, kung paano kita makipag-argue, kung paano kita magboto, kung paano kita magsimbag. Duman sa mga suffering, sa pagtios, na daiman sa tuya directly nakakaapekto. Iyo ini pa no manggatiwala ang mga silensyong lugar asin espasyo na kung sain ining concept
kang people power, mabubuhay o magagadan. An pagrumdum niya to kay ning EDSA, kinakaipuhan magforma kung paano niya to ginagamit an sa tuyang katalingkasan ngunya na aldaw sa ngunya na panahon. Takun an sa tuyang freedom, kung an sa tuyang katalingkasan ginagamit ta sa tuyang pansadiri or selfishness, kung ginagamit ta iyan sa pagkulog sa tuyang kapwa, kung ginagamit ta iyan sa pagiging dain pakiaram sa sainda, then we have misunderstood freedom. Agado niya to mang katiwala na lugod ngunya na aldaw, mas mabuksanan sa tuyang mga isip, asin mga mata, sa realidad kan sa tuyang sosyedad.